Ano po logic, wisdom dito po sa order na ito na starting po sa paparating na barangay at SK elections, meron ng sworn declaration about conflict of interest, Chairman? Una po, we took yung mismong sinabi ng ating kagalang-galang na ombudsman. Sabi niya, makikipag-usap siya sa atin. Hindi pa naman po kami nakikipag-usap, pero pinastudy na po natin yan kaagad sa aming law department. Talaga bang pwede, dapat may ilagay tayo na sworn declaration doon sa state, sa mismong certificates of candidacy, na sila ay nagkukumit na once elected, sa CERTED, Ma'am DJ, once elected, na they will have to comply with the provision ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at saka yung Republic Act 6730, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees. Kung tutuusin po, parang pwede nyo sabihin, totoo naman talaga, pag na-elect na, talaga namang they will have to comply with 3019 and yung mismong ethical standard. Pero at least po, pwede rin namin makasuhan at pwede natin makasuhan ng perjury yung mga kandidato na hindi nag-divest ng kanilang interest sa mga korporasyon, kung sila ay miyembro ng board o official or employee, na yung mismong kumpanya nila ay may direct conflict doon sa mismong opisina na kanilang tinakbuhan at napanalunan. So ang purpose po natin dito, greater transparency. Total naman po, Sir Ted, Ma'am DJ, hindi po ito additional qualification para po sa pagtakbo sa public office, kung hindi commitment lamang po yan, at isa yan sa mga pinapanumpaan kasama ng mga iba pa na nakalagay doon sa certificate of candidacy. Hindi nga siya dagdag na requirement, kumbaga, qualification, kasi ano yun klaro ho yan no, sa ating saligang batas mismo, yung qualification sa ilang po, pati ho sa local government din natin, para po sa mga tumatakbo po sa halalan. Pero, Chairman, kayo na ho nagsabi, no? Ba't pa kinakailangang ilagay ito? Dapat alam nila yan at dapat sila'y nasunod. Particular po mismo actually, sa mga nasa legislatura, sa Article 6 po di ba, ng ating saligang batas. Doon klaro mismo na hindi ka dapat mangingialam sa mga prangkisa, hindi ka dapat makikialam sa mga permits na hinihingi sa gobyerno kung ikaw mismo miyembro ng legislatura, etc. po. Ba't kinakailangan pa nito? Dapat po yan, alam na po nila yan at mabigat po ang kaparusahan dito kasi nga anti-graft po ang batas dito Tama po kayo, Sir Ted. Yun po ay sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paano naman po yung ibang posisyon din, na yung ibang posisyon kasi, Sir Ted, hindi naman pinagbabawal talaga na magkaroon ng negosyo yung isang tumatakbong governor, isang tumatakbong mayor o mga iba pang posisyon. Very clear po sa Constitution, talagang walang other profession dapat yung mismong mga miyembro ng Kongreso, Senado man o sa mababang kapulungan. Pero dito po kinakailangan all-encompassing, damay dapat ang lahat, na dapat pag-file pa lang nila ng candidacy, aware sila na una, tingnan muna nila yung bang papailan ko ng candidacy na posisyon, yung bang present na hawak ko na presidente ako, miyembro ako ng board, official ako ng kumpanyang ito, pag sakali bang ako'y mananalo, may direct conflict ba doon sa mismong posisyon na aking hahawakan? Halimbawa po, supplier kami ng papel. Pagkatapos office supplies, yung mismong opisina, kahit naman anong posisyon, laging may mga office supplies. Paano po yun? So kinakailangan, aware ako, doon pa lang sa filing ng candidacy ko, that I will have to divest and I will have to comply with Republic Act 3019 kasi total nandun yung sa aking certificate of candidacy. It may just be a reminder, Sir Ted, but at the same time, it is also ang purpose natin dito is yung commitment ng mga kandidato sa simula pa lang na nagpapalit sila ng candidacy, na ano't ano man ang mangyari, they will really have to comply with 301. Yung iba nga po dyan, Sir Ted, kahit yung opisina nila will not be in conflict doon sa posisyon at doon sa negosyo na meron sila, nagdadivest po kahit po talagang hindi naman related. Para lang ang purpose, maging transparent na hindi ko gagamitin ng opisina ko para lamang i-perpetuate yung aking negosyo o para protektahan yung at ma-impluwensyahan yung opisinang yan para lang maprotektahan ang aking negosyo. So, kaninyo, pwedeng kasuhan ng perjury, no? Yes po, Sir Ted. Tama Opo. po kayo. Pero, well, Chairman, I just would like to engage you sa discussion na ito, kung gaano ba ito kaimportante pa. Pero di ba ang mga halal na opisyal, senador man, congressman, governor, mayor, meron silang mga papel na sinusumpaan, yung oath of office nila?
Yes po, Sir Ted. Okay, okay, Yan po sige. ay hindi sila pwede mag-assume ng position Okay. kapag sila ay hindi nag-submit o tinatawag na oath of office. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.